Ang alingaungaw sa dilim. Alingaungaw sa dilim. Ang alingaungaw sa dilim. Ang alingaungaw sa dilim. Ang alingaungaw sa dilim. May isang baryo sa gitna ng kagubatan na bihirang pinupuntahan ng mga taga-ibang lugar. Sa baryong iyon may kwento tungkol sa isang lumang bahay na sinasabing hindi dapat puntahan kapag sumapit ang gabi. Wala nang nakatira doon. Ngunit gabi-gabi, may naririnig ang mga tao, bulong, iyak, minsan tila sigaw ng isang babae. Isang gabi, si Carlo, isang binatang hindi naniniwala sa kwento, ang nagpasya na puntahan ang bahay na iyon. Kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagdala sila ng flashlight at camera at nagtungo sa bahay habang hinihimas ang kanilang kapa. Pagdating nila sa harap ng bahay, agad nilang naramdaman ang malamig na hangin at ang bigat ng katahimikan sa paligid. Nakakatakot naman dito, bulong ni Tina, isa sa mga kaibigan ni Carlo. Sabi nila, may babaeng nagpakamatay daw dito dahil iniwan ng kasintahan. Sabi ni Paulo, isa sa mga kasama. Kwento lang yan, sagot ni Carlo. Wala namang multo. Pagpasok nila sa bahay, naghanap sila ng anumang senyales ng kababalaghan. Naging maingat sila sa bawat hakbang dahil ang mga kahoy sa sahig ay lumalangit-ngit. Habang iniikot nila ang bahay, biglang may narinig silang pag-iyak, malinaw, malungkot, at tila puno ng pighati. Napatigil silang lahat at nakatingin sa paligid. Teka, narinig niyo ba yun? Tanong ni Carlo. Pilit pinapakalma ang sarili. Naghari ang katahimikan sa paligid, ngunit ilang sandali lang, nagsimula ang pag-iyak muli. At kasabay nito, ang mabibigat na yapak papunta sa kanilang direksyon. Kinabahan ng lahat, lumapit sa kanila ang tunog ng pag-iyak at pagyapak. At dahan-dahan nilang nakita ang isang anino, isang babaeng nakaputi, duguan ng suot at may luha sa kanyang mga mata. Mabilis na tumatakbo sila Carlos ng kanyang mga kaibigan palabas ng bahay. Ngunit tila walang katapusan ng kanilang tinatakbuhan. Lumitaw ang babae sa bawat sulok. Sinusundan sila ng kanyang malamig na halakhak. Nang makalabas sila sa bahay, biglang huminto ang tunog at naglaho ang anino ng babae. Sa labas ng bahay ay nakita nilang lahat ang nakasulat sa pader. Ang pag-ibig ay hindi isang laro. Nagtakbuhan ng lahat palayo sa bahay. Dala-dala ang takot at ang paninindig balahibo, alaala ng gabing iyon. Ngunit mula noon, gabi-gabi pa rin naririnig sa baryo ang alingaungaw ng babaeng umiiyak, naghahanap ng pag-ibig na nawala sa kanya. Ang alingaungaw sa dilim.